Dahil sa confidential fund, nang gigil sila Risa Hontiveros, Raul Manuel, Franz Castro, Arlen Rosas, NPA Rebelde at Komunista. Panoorin natin to. Ito ang dahilan kung bakit sila gigil na gigil at galit na galit sa confidential fund. Panoorin natin. Ayan guys, panoorin. Yes po, I started in UP Tacloban. Dati po, University of the Philippines in the Visayas. Ngayon, UP Tacloban kasi autonomous unit na siya under UP. So, sa first day ng school, no, nung July 2001, we were obliged na mag-attend ng rally, no, para gumawa ng reaction paper. Wow. Tapos after ng rally, kami, nandoon na yung mga organizations na nag-spearhead ng rally, plus the student council, tapos yung student publication. And nagsagawa sila ng mga orientation, grupo-grupo kami, tapos pinapili kami kung aling organization, saan kami sasama. So doon ako sumama sa Student Christian Movement of the Philippines. SCM. Doon nagsimula yung involvement, no, kasi kinuha yung schedules. Alam nyo naman po pag UP tapos first year ka, 12 units lang, so malaki yung time na vacant. So dahil malayo ako sa amin, nagbo-board ako, malaki yung vacant time ko. So, lahat ng vacant, kami, may mga Bible study kami. So, kumukuha kami ng mga passage sa Bible, tapos, nire-relate sa kalagayan ng society. Tapos doon na, unti-unti kami na ini-involve doon sa mga usapin na labas na ng UP. Tapos after ng Bible study, mag-aambag-ambag na po kami, like kung magkano lang yung kuan namin kaya. Wala ka pang ideya noon, Kaalma, na ang Student Christian Movement of the Philippines ay front organization o isa sa front organization sa loob ng UP. Tama po ba? Medyo na opo, everyday po yan, nagba-Bible study kami. And after ng 1 month, nagtanong ako, sabi ko, saan po napupunta yung namin, yung ambag-ambag, para at least may nakikita po kami. Pero sabi nung recruiter, yung recruiter ko po ay mismong president ng Student Council. Oh. Sabi niya, huwag kang mag-alala, maganda naman yung maganda naman yung result ng mga ambag-ambag ninyo. Tapos binigyan niya ako ng libro na hindi naman siya academic book. Tapos sabi niya, basahin ko daw. Nandoon nakasulat na galing siya sa Palimbagang Sentral ng CPP. Partido Komunista ng Pilipinas. Ayun. Pero wala po kasi akong idea about CPP. Like, hindi ako masyadong nagmamind sa history class ng high school. So, binasa ko po siya. Nandun lahat yung mga discussion. Tapos, yung last part, nandun na yung armed struggle na hindi daw mariresolve yung problem pag walang armed struggle. So sabi ko, kuya, ba't ganito yung mga nandito? Sabi niya, ganun talaga. At actually, yung mga ambag-ambag nyo napupunta doon sa mga senior friend natin na nagsusulong daw ng armadong pakikibaka. Kasi yung tawag po ng mga galing SCMP ay senior friend. So sabi ko, ba't kailangan ng armed struggle? Sabi nila, hindi na daw ako i-require na mag-participate agad. Pwede daw naman mag-ambag lang ako, tapos mag-idi-idi, like ako yung mag-discuss na nabasa. Yes. Yes, go ahead, Kaalma. Nakikinig kami at natutuwa kami sa revelations. Oo. Hanggang sinabi ko sa kanila na, kuya, hindi po talaga ako pwede kasi sa totoo lang, yung sikreto ng pamilya namin na yung tatay ko pinaalis ng NPA, wanted. So hindi siya nakabalik. Hanggang namatay, hindi nakabalik sa kanila kasi pinalayas ng NPA. Grabe. Sabi ng recruiter ko,
sa underground, actually yung nag-recruit sa akin sa SCMP, the same pa rin yung nag-recruit sa akin sa Kabataang Makabayan. Ayun. Sabi nga, naku, dati naman yun. Pwede kang mag-appeal. Basta mag-active ka lang, ma-recruit mo yung mga friends mo, may isa na kayong collective sa KM. Tapos pag makilala ko na daw yung mga gumawa ng kaso, pwede na akong mag-appeal kahit hindi na yung tatay ko. So ganun po yung naging drive ko after ng mga pagiging active sa mga social issue. Doon ako nag-focus para makapag-apila. So far, hanggang po naging naging ranking official, hindi po na-resolve yung kaso ng tatay ko. Hanggang namatay na lang. Wow. Ganun po yung system. So, from SCMP hanggang naging illegal na ako, naging Kabataang Makabayan, na-recruit na ako sa Communist Party of the Philippines. The same tao pa rin po yung nagre-recruit sa akin, yung president ng Student Council Oh, klaro, sa UP. Tapos lahat po ng mga rituals na ginawa, yung pagsampa, yung paghawak ng bala na may bandila ng CPP, sa UP po lahat yun nangyari. Hindi po sa labas ng campus. Pakinggan ni Attorney Malagar dapat ito, pakinggan ito nila at ng mga taga-UP students at mga parents. Go ahead ka, Alma. Baka alam ni Continue. Malagar. Ay, oo nga pala, nag-candidate member ito dati. Nag-candidate member siya. Go ahead ka, Alma. Ayan po, nung ma-recruit na ako sa Communist Party as candidate member, marami na pong mga task na ibinigay sa akin. So mag-recruit ako ng hindi na lang SCMP, kailangan ko nang mag-recruit ng LFS, Anak Bayan, kailangan ko nang magsulat sa student publication, naging ghostwriter na rin ako doon. Minsan may dalawang issue po ng UP Vista na ako lang lahat yung sumulat. Wow. May pen name lang. Kasi kulang ng writer na may radicalization, no? May sinasabi nilang kamulatan. So para ma-agitate yung mga student, ako lahat muna yung gumawa ng buong publication. Wow. Tapos sa student council, umuupo kami para may boses daw yung mga marginalized doon sa university. Though infiltrated na rin namin yung council later on. Kasi yung nag-recruit sa akin, nag-drop lang siya ng isang subject para maging president siya ng UP. Tapos hindi siya umalis hanggang hindi party member yung papalit. So ganun po yung naging system namin. Every election, dapat yung president party member talaga siya. Hindi namin pinapayagan na hindi party member. Pati yung sa council, ang editor-in-chief ay party member para ma-ensure na lahat ng mga statement, no, lahat ng mga resolutions na gagawin ay may mandato yung CPP and PA. So aside from the students, pati na yung mga employees, pati na yung teachers sa UP, no, ako na rin yung nagmi-meeting sa kanila. Doon ko nalaman na yung teacher namin na nag-require para mag-attend kami ng rally, CPP member din pala. So, Sa loob ng UP. nagkita-kita kami. Hanggang na naging ED ako, Education Deputy ng UP, tapos naging Secretary. Nalipat na naman ako ng isang UP unit sa UP Palo. Doon naman ako nag-recruit. Tapos, na ako, iba't ibang universities. Bali, 10 taon din ako sa urban, nag-operate. Aside from the schools, pumunta ako ng Urban Poor, ng Fisher Fox, no? Naranasan namin na maging street children talaga kasi minor pa ako eh. 15 pa lang po ako nang ma-recruit. Pero nasa kalsada kami paggabi, naghihintay kami ng mga tambay na mare-recruit. So, ganun po yung system. Hanggang sa naisipan ko na hindi na ako pumasok sa eskwela. Pero kinukumbinsi pa rin naman ako ng ibang professor na mag-exam para at least maitaguyod ko yung studies. Pero hindi ko na talaga kinaya hanggang 3rd year lang ako sa UP. Na talaga ako, huminto. Di nalaman po ng mga magulang ko, tapos yung ginawa ng magulang ko, pinalayas ako. Ang hindi po nila alam, plano na po ng collective ko. So after ng pagpapalayas, tuwang-tuwa po ako nung time na yun. Kasi sobrang agit ko, iniisip ko na makakapag-appeal ako ng kaso,
makakatulong ako sa community. So, pumunta na ako sa Gabriela office. Tapos, ang sabi ng Gabriela, huwag kang magstay sa mga legal na office. So, ipinadala ako nila doon sa isang NPA unit na malapit lang sa amin. Ganon pala. Kaya pala, ganon sila kagigil, ganon sila kagalit, at ganon sila katakot na takot at pinagpapawisan sila ng sobrang lagkit dahil sa confidential fund. Dahil para pala yan sa kanila gagamitin para sa kanila. Okay guys? Next time guys, huwag nyo nang iboto yan sila. Mga salot, malas anay sa Pilipinas. Kawawa tayo sa tagal-tagal na panahon.